Hello mga kausapang pantahanan! Welcome naman po kayo sa aming another episode. At syempre, tayo magkukwentuhan ng kung ano-ano. At lalo ngayong araw na to ay ating umpisahan na naman ang aming, itutuloy amin na namang negosyo series number 8. Pero bago pan lahat, kumusta po lahat ng aming mga fans sa buong panig ng mundo at syempre lalong-lalo na po sa Philippine Association of Technology in Home Economics for State Colleges and Universities. Kumusta po mga friends namin at syempre sa aming Usapang Pantahanan group page, group members, ang Lalings Project group members. Maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik sa aming Usapang Pantahanan ni Mami Fem. Isa na naman po oportunidad ang aming dadalhin sa araw na to upang makapagbigay ng mga idea at syempre tulad namin ni Mami Fem na malikhain, gusto rin namin to i-share sa inyo. Ang episode for today po ay isang handicraft na ang main material ay galing sa puno ng nyog. At special mention po dyan, ang mga bao or coconut shell ng nyog. Ipapakilala po ni Mami Fem ang ating panauhin para sa araw na to. Mami Fem, hello, kumusta ka na? Ito, okay naman ako, Mami Narlene. And I'm very happy na meron na naman po tayong isang talented na guest na willing siyang i-share ang kanyang expertise at syempre i-promote ang kanyang product. Magandang hapon po sa lahat, especially to all our viewers and of course to our subscribers. So inaanyayahan po namin kayo ni Mami Narlene na to like, share, and subscribe kung di pa po kayo nagsusubscribe sa aming channel para naman po makatulong tayo na ipamahagi ang mga impormasyon na amin pong ini-ere every week. Kasi tungkol po yan sa pagpapalakas ng ating sarili at syempre ng ating pamilya. Ayan, Mami Narlene, ang ating pong special na guest. Sabi ko nga ay very talented young man, no? I was amazed sa talent ng batang ito. Kasi bibihira po ang may ganitong talento at passion. Kasi actually, Mami, passion niya to eh. Siya'y walang iba, kundi si PJ Ano. At siya po ay taga Northern Samar. At siya po ang may-ari ng PJ Handicrafts Manufacturing. At ito'y Mami Narlene ay nakarehistro na sa DTI. Ang kanyang negosyo. Ongoing naman po ang negosyo niya at marami na po siyang mga clients. Siya po ay nagtapos ng kanyang bachelor's degree in industrial education sa University of Eastern Philippines. At very proud nga po ang isa sa kanyang mga teacher or professor na si Dr. Shoni Ubani. Ayan. Kaya naman, kami din po ay very proud sa ating pong guest ngayong araw na to. Ayan, Mami Narlene, hindi ko na patatagalin. I'm sure marami tayong mga viewers ngayon na nais makita ang kanyang mga creations at matuto mula kay PJ Ano. Enjoy! Pala si PJ Ano from Palapag, Northern Samar. At nag-aral ako sa University of Eastern Philippines sa Katarman at nakatapos ako ng kursong Industrial Education major in Industrial Arts. At ang mga hobbies ko po ay gumawa ng mga native handicraft at mag-isip ng mga kakaibang bagay na pwede kong gawin. At ito yung bunga niyan. Magkaroon ng coconut shell pot at saka mga lampshade. Ito po. Yan. At makinig ng mga waray-waray song as stress reliever. Pero ngayon hindi pa ako nakapasa sa board exam. Nagsimula muna ako ng isang maliit na business para pagkakitaan. Ito yung native handicraft at pinaregister ko na po ito sa DTI, which is ang pangalan ay PJ Handicraft Manufacturing.
At bakit nga ba ito yung napili kong business sa ngayon? Ito yung gusto kong gawin kasi this is my passion. Gusto ko yung paggawa ng mga native craft at wala masyadong gumagawa dito. Ang ginagawa ko ay mga lampshade, mga lightings product, minsan pot, at saka mga table display. College pa lang ako, nagsisimula na akong gumawa. Tapos yun, binibenta ko. Na nakakatulong siya naman sa pag-aaral, pang allowance. At ngayon, itong pinaka-shop ko dito ay nandito lang sa bahay. So, dito lang ako gumagawa. At paano ko ba binibenta yung Prada ko? Yung mga picture ay pinopost ko po sa Facebook. Minamarket ko po sa Facebook kasi alam naman natin na pandemic ngayon. So maraming nakakita at kapag nagandahan sila at gusto nilang bumili, ginagawa ko sila. Made to order po kasi maliit lang po yung puhunan. Pero kahit ganon ay nakakaraos din. So sa ngayon nakabenta na ako na 29 na hanging lantern at saka triple lampshade 10, tapos single lampshade 13, tapos chandelier 4, tapos wall or ceiling lights 25 pieces. Ang pot naman ay 38, tapos yung table display naman ay 2. So yan lang po muna yung bibili na product sa akin. Kasi po marami lang nag-order pag yung masipag ka lang mag-post sa Facebook, yung pinapromote mo yung product mo. Dapat ganun, masipag ka lang. Kasi pag wala kang action o maghintay ka lang, walang bibili sa'yo, walang o-order sa'yo. Kumikita naman kahit paano, pero yung mga kinikita ko ay binibili ko rin ng mga tools ko, yung ginagamit ko sa paggawa para madaling gawin yung mga orders. Kasi pag walang gamit, mahirap, matagal pa gawin. Kaya mas priority ko ngayon yung mga gamit sa paggawa ng mga product ko, para kasi made to order lang ako para pag order madali kong magawa agad. Kaya ito na yung bibili kong mga tools para sa aking maliit na business. Para sa mga gusto mong business na tulad nito or kahit gawin nyo yung gusto nyo, yung masaya kayo, yung enjoy kayo, yung kahit hindi kayo bayaran, okay lang kasi masaya ka sa ginagawa. Tulad ko ngayon, masaya ako kung maliit malaki man yung bumalik, okay lang kasi masaya ako sa ginagawa ko. Pag may nagawa ko ngayon, yung na-improve ko, yung mas gumaganda yung mga gawa ko, ay nasisiyahan ako sa mga output na ginagawa ko. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan ako ng ganitong kakayahan at para na rin makatulong sa aking sarili at sa aking pamilya na baka magkaroon ng source of income kahit na maliit. At sana sa mga darating pang araw, sana may makadiscover sa business ko ito or sa talent kong ito na nagawa ko, na sana may mag-sponsor at lumaki pa yung business ko. At yan lang po. Maraming salamat po. Keep safe po sa ating lahat.
Maraming salamat, Mr. PJ Ano, sa iyong pag-share ng malikhain mong kamay. Naku, Mami Fem, maraming matutuwa sa kanyang ginawa at marami siyang mai-inspire. So ngayon naman po, Mami Fem, umpisa naman natin. Ano po yung mga 7 tips for posting on social media na makakatulong sa ating negosyo? Yes, at bago ko i-share ang mga tips na yan, bago natin kwentuhan ang ating mga katahanan, ay meron nga po palang FB page si PJ or FB account, no? Kung saan makikita po ninyo yung kanyang mga creations pa. Ito po ay pangalan ng kanyang FB account is PJ Ano Crafts. At siya po ay makukontak sa 0915-996-6751. So alam mo, Mami Nardine, marami tayong mga trade fairs nung mga panahon na hindi pa COVID-19. Oo. So iniisip ko nga baka pagkatapos nga ng COVID, kahit naman hindi matapos ang COVID na ito, pwede naman tayong mag-post sa ating mga media, di ba? Hindi naman kailangang tapusin pa ang COVID-19 kasi hindi natin alam kung kailan matatapos to, no? Kaya naman, napaka wonderful, kahit po nagka-COVID-19 pandemic tayo, may mga paraan pa rin tayo on how we can advertise our products. Especially ito yung mga ganitong klaseng produkto like the handicrafts products. So, ano nga ba itong mga 7 tips na for posting on social media? Actually, Mami, when I attended isang webinar sponsored by Go Digital ASEAN, ito ay ilan sa aking mga napag-aralan. According to them, number 1, when we have a business or any kind of business, number 1 is to create a business profile. Yung creating a business profile, madali lang po yan, Mami, o mga katahanan. Dahil sa ating pong Facebook, ay magaguide na po tayo ng Facebook on how to create a business profile. Katulad po ng ginawa ni PJ, na meron siyang Facebook account na kung saan dyan niya po inilalagay ang kanyang mga pictures ng kanyang mga coconut handicrafts. At nakita ko rin sa kanyang Facebook account na yung mga satisfied customer ay pinipicturean niya, Mami. Para nga naman makita ng mga ibang tao na talagang nag-e-exist yung kanyang business. Ayun, Mami, create a business profile. Madali lang po yan. Facebook can guide you on how to create one. Yan. So, Mami, I have one example dito po sa ating slide, yung paano ko ginawa ang Facebook cover ng usapang na YouTube channel, no? Sige, Mami Narlene, ano pa nga ba ang mga kailangan tandaan? Okay, number 2 tip, optimize your page. Dito, i-invite kayo ng current customers or interested people. This will establish credibility to build your reputation. No? So, meron din tayong sinasabing mag-run ads ka rin to get more page. But this, kaya lang, itong pag may nakalagay ng mga ads, of course, meron niyang a certain amount na iyong babayaran. Pero, tutulungan kayo nila para ma-promote ang inyong page. And then, of course, dahil dito sa inyong page, ilalagay ninyo lahat, ito naman ay makakapagbigay din ng updated information about your business. So, lahat ng pwede nyo ilagay ninyo. At syempre, kung talagang you are willing to go beyond your plans for your business, pwede nyo siya ipaboost, no? Para magkaroon kayo ng mas maraming reach out. Ika nga. So, nakikita naman yan nakalagay dun, boost your post. Pero please read first kasi mayroon niyang amount entailed. Okay? Yes. So, and then, of course, susunod niya yung sinasabi naman natin na utilize visual content o Mami Fem. Ano ibig sabihin nun? Yes. Visual content. Kasi alam, Mami, sa pagpo-post sa Facebook, importante ang maging creative tayo. Hindi lang basta picture, meron ka ring mga
kumbaga pa-effect, kumbaga. Oo. Example lamang po, no? Itong ating pong example dito sa slide na kung saan ako po ay gumawa ng isang Facebook cover page. Ang tawag dyan. Po. Importante na mailagay po natin dyan yung ating logo. So kung mapapansin po, Mami, ang logo natin ay nandyan sa gitna. Di ba? Kapag ka nakita nila yung logo na yan, ang ibig sabihin niyan ay Usapang Pantahanan, YouTube channel. Yun, no? At hindi lamang po yan. Diyan po sa Facebook cover na yan, ay makikita nyo ang mga information na kinakailangan malaman ng ating mga taga-subaybay. Kung sino man po yung nagsisearch, dito sa ating Facebook cover, na kung saan makikita mo ang ilang impormasyon, hindi lamang yung logo, makikita mo dyan kung kailan ang new episode, and that is every Saturday. At makikita mo dyan kung ano po ang ating email address. At higit sa lahat, sino ba yung mga program host nito? Yan. At yan nga po yung aming mga picture namin ni Mami Narlene at picture ni Mami Fem. Para makita nila na talagang merong nag-host ng programa. Ayan, Mami. Yun nga. At habilin ko rin, Mami, na pag tayo po ay nagpo-post ng ating mga whatever you want to post, make sure na yung pinopost nating picture ay merong quality lighting. Yung maganda ba maganda ang effect niya. Hindi yung madilim, no? Kaya yung visual content kailangan nating pag-igihan when we post. Kasi importante yan sa Facebook. Ayan. So, Mami Narlene, what's next? Ano pa ba yung kailangan nilang malaman when it comes to posting on social media? Okay. Ang sunod naman ay timing matters. Tama-tama po yung timing matters sa amin ni Mami Fem. Kasi, naisipan naming itayo o umpisan itong Usapang Pantahanan, lalong-lalo na ngayon na pandemic, na ang mga tao hindi makakalabas. So, wala silang choice kundi panoorin kami at kapulutan ng mga ideya o aral na aming isineshare kada Sabado. Choosing the right moment or do something, just like the saying, strike the iron while it is hot. No? Kung sa negosyo ng pagkain, at ito ngayon ang mas mabilis dahil essential, timing na timing ang negosyo ninyo kung ito naman about food. So, lagyan ninyo ng mga pictures na ginagawa nyo, saan kayo mako-contact, tulad na sinabi ni Mami Fem. So, napapanahon ng inyong pagtayo ng inyong negosyo. Kaya lagi yung titingnan yung timing. Kasi kung halimbawa naman na hindi naman pala mabilis ang mga food na essential, dahil isa sa essential, huwag yun ang gamitin yung negosyo. Ano ngayon ang negosyo na relevant sa panahon? So, kailangan din lagi tayong aware at nag-o-observe sa ating kapaligiran. Para naman, ang ating negosyong itatayo ay siguradong mag-click-click at mag-boom. Yan, Mami Fem. Ako, I agree with you. Timing matters. At madagdag ko lang, Mami, tungkol dyan sa timing matters. Kasama rin dyan, Mami, hindi lamang po kung relevant ang inyong negosyo, kundi ano bang araw na magandang mag-post. Yan. Okay. May mga kasi yan, technique yan. Pero sabi nga po, at sa aking naaral, na mas magandang mag-post yung mga tipong nasa weekend na. Weekend, no? Kasi Monday to Friday, the people are very busy. Although you can post anytime naman. Pero if you want a maximum views of your post, mas maganda kung weekend, na kung saan nakapagpapahinga ang mga tao, may time sila to search the Facebook. Kaya yung ating episode ay every Saturday because every Saturday is the rest day. Para may nakataon sila na sila ay manood sa YouTube o sa Facebook ng ating mga episodes. Kaya weekend natin pinagdesisyonan na ito ay malathala o maipost.
Yan. So, Mami, ano na naman ba ang pwede natin tandaan? Which is, Meron naman tayong susunod. oo nga pa, Susunod ay, keep it short and sweet, no? Keep it short yes, and sweet, ikaw. no? Kasi alam mo, Mami, sa totoo lang medyo nakakatamad kasi magbasa ng magkahaba-habang post. Di ba napansin mo yan? Yes, correct. O kaya ako, ang post ko lang, pagka nag-ano ako ng episode natin, enjoy and learn. Yun lang. Enjoy and learn from, and then happy weekend. Hanggang ganun lang yung post ko, or abangan. Or any catchy phrase na kung saan, yun nga, hindi naman magigets na naman yung mga viewers kung anong ibig mo sabihin. Pero if you are promoting a product, there are essential things that you need to include. And that is your contact number and of course the picture of your product, and ano ba yung mga kakaiba sa product mo, and the price. I think kailangan din yun. So keep it short and sweet. Oo, kasi 'di ba minsan yung iba, Mami, naglalagay pa sila ng mga emoji, naka-smart, heart. Yun, pwede rin gawin yun para mas personalize ang iyong ipinahihiwatig na mensahe. So, Mami, what's next? Ano pa ba ang kailangan tandaan? Alright. Meron naman tayong sinasabing mix up your post. Okay? Post what your customers wants to see and they will interact with it more. When you share more parts, it may attract more new customers. Or when you share more posts, it may attract more new customers and other potential new customers will see it. Paano? Konting tip lang, no? Post company culture photos. Yung, what do you do something funny lately? Lagyan mo ng mga medyo funny na related dun sa iyong business. And then, share followers content. And of course, host social contest. Dito minsan yung para nagpapalaro ka lang na wala lang, para lang magising-gising sila, ay meron siya palaro, no? Na makakadagdag naman sa iyong pagpapakita ng product na hindi naman kailangan silang bumili o hindi naman sila kailangang mag-buy or mag-sell, no? Yan. They don't have to buy naman, you don't have also to sell, parang katuwaan lang. And then, shout out to your favorite clients. Siyempre, pag naririnig niya yung pangalan nila, matutuwa yan sila, no? You remind your clients that you love them and you appreciate that they are buying from you or they are patronizing your product, no? And then, post and respond to questions. Dito magkakaroon ng active participation ng iyong mga client at saka ikaw, tanungan blues, ika nga. And then of course, share your company news. Always update your post with what's new, what to come, or show your new products. Yan. So dun sa yung mix up your post, marami silang makikita na lagi silang will look forward to your information. Yeah. Yan, Mami Pen. Yes, tama po yan, Mami. Kailangan may variation. Hindi lang, katulad nung sa ating Facebook account, naka-private. Yung dalawa actually. Meron tayong Facebook page, may Facebook account. Kung mapapansin, Mami, meron tayong minsan pinopost na mga wordings of inspiration. Hindi lang yung mga episodes na pinopost natin. Meron din naman tayong pinopost na business opportunity. Meron naman tayong mga webinars na gusto nating i-share. Yung mga mix up your post. O meron namang post na kung saan yung mga nanalo o yung mga live sessions natin. Pinopost natin yan. So yun, maging lang po tayo, creative. Basta related po dun sa ating Facebook account. Ayan. At syempre, study your numbers. Nangangahulugan lamang po niyan ay tingnan po ninyo kung ilan po ba ang mga number of views na inyong nakikita na kumbaga sa number of views, kung kailan ba mas maraming nanonood
sa post na ipinost mo. Ayan. No, kasi doon mo makikita kung kailan ka magpo-post. At kung ano nga ba yung hilig ng mga nasa Facebook o yung nagsisearch ng Facebook. Napansin ko, Mami, na kapag pinost mo lang siya na picture, usually nakikita ko hindi masyadong nag-like. Feeling pero pagka may pinost kang parang may kasamang video at may kasamang pakulo, mga ganyan, yun. Medyo tumataas ang numbers, nagkakaroon sila ng interest. So study your numbers. Kailan ba sila mas maraming views ang iyong Facebook at ano yung mga bagay-bagay na nagkakaroon ng views ang iyong Facebook. So Mami Narlene, talaga namang napaka-challenging ngayon na sa pag may negosyo ka, kailangan mo talagang ma-update sa social media. Kaya binibigay natin itong mga important information na to, mga tips na to, para naman pag tayo po ay nag-post, ay talagang masasabi natin na worth it. No, hindi lang tayo sinisin mode ng ating mga viewers, no? Nakikipag-interact sila sa atin. Ayan. So Mami Narlene, ano nga ba ang pagkakaabangan nila sa susunod na Sabado? Okay. Nagtatanong ang iba, no? Or tayo nagtataka, bakit ba takot tayo sa bakuna? Marami tayong naririnig na kung ano-ano tungkol sa iba't ibang gamot na pangbakuna. Sa susunod pong ating episode, ito naman ang ating tatalakayin at pag-uusapan. Ano ba ang tinatawag nating mga myth and facts sa COVID vaccine? Sa tulong po ni Dr. Warren, na ngayon po siya ay nag-serve din sa mga barangay, no? Sa mga, ngayon nasa Batangas po siya, dahil tumutulong siya doon sa LGU. So, sa susunod nating usapan, ito po ay live, di ba, Mami Fem? Yes, ito ay live natin pag-uusapan. Maganda. So, maririnig natin sa kanya yung ano ba yung mga myth and facts ng COVID vaccine. Para naman tayo ay maprotektahan. Ikaw, Mami Fem, tapos ka na mabakuna ng first dose? Tapos na ako sa first dose. Ako din. Sa susunod ako ay June. Ikaw, kailan ang sunod? Sa June din, June 1. Okay. Yan. At syempre, Mami Narlene, ano ko lang po, madagdag ko din po, no, na bukod kay Doc Warren, ay meron tayong special na teacher or mami na mga kasama. At yan po, okay. Hindi si Mami Winnie. Hello, Mami Winnie. Naku, thank you. Thank you. Mami Winnie will share her COVID journey. Okay. Hiling siya share to para naman makatulong siya sa ating mga kaya na maging strong amidst this pandemic. Lalo na kung ikaw ay nagkaroon. Iba kasi yung pakiramdam, Mami, kung meron ka, di ba? Iba Oo naman. Iba yun. Iba yung pinagdaanan mo siya. Di ba? Kaya naman, excited kami talaga sa susunod na Sabado. Ayan, Mami Narlene, na namang araw ng kwentuhan, ng naganap. At syempre, we would like to thank our special guest na si PJ Ano ng Northern Summer sa lahat ng mga shinare niya ngayon sa atin. And looking forward for more sales after this episode. Ayan. So, Mami Narlene, bumili ka na rin sa kanya. Of course. Gusto ko rin bumili sa kanya ng kanya mga creations. Kasi kakaiba talaga. Lalo na yung mga lampshades niya na nagbibigay ng magandang effect no? Sa kahit saang part ng bahay, lalo na sa gabi. Ayan. So, Mami Narlene, what are your parting words before we... Maraming salamat, Mr. PJ Ano. Kababayan ko yan, Mami Fem. Taga-Samar siya, taga-Leyte ako. So, para kaming Bisaya. Yes. At yung sinasabi mong mga products niya,
Yes, titingnan ko yan kasi magandang ilagay yan dun sa aming old house sa Leyte. Oo. Yeah. So mga kaibigan, mga kasama sa Usapang Pantahanan, maraming salamat po uli. Please like, share, and subscribe our YouTube channel. At we pray, kami po ni Mami Fem ay lagi nagdadasal na tayong lahat ay free from COVID. At lahat po tayo mag-ingat at sumunod sa protocol. Please like and share also my YouTube channel, Lalins Project. At meron din po kaming page ni Habi, Lawins Garden naman. Nainggit si Habi, Mami Fem, kasi ako daw meron. Mas maganda. Sige na siya ng page ni Mas Lawins maraming, Garden. mas maraming ideas, mas maganda, mas masaya. Yes, oo. Diba? So, hopefully to see you on Saturday, mga kaibigan. We're kapatid. live via Facebook. Yeah, Usapang Pantahanan, Mami Fem. This Bye. is Mami Narlin, And this is Mami Fem. Bye. Bye-bye. Have a nice weekend. Have a nice weekend.